Hello, Pabalan. Hello po, sir. Huwag ka naman magbingi-bingihan, P1. Hindi po ako. Oh, hindi ako nagbibingi-bingihan, narinig mo ko, tarant. Di ba, sabi mo? Hindi ko mapigilan na matawa sa style nitong si P1 Jeffrey Pabalan. Yan, hindi ako nagbibingi-bingihan, hindi narinig mo, lol. Gagawin ang lahat. Ultimo magbingi-bingihan para lang ang reklamo laban sa kanya ay malusutan. P1. P1, gagawa ko ng fearless forecast. Nagugunit-gunita ako na masisiba ka sa serbisyo. Noong ika-26 ng Enero, inilapit sa akin ng 33 anyos na si Edwin Bautista ang reklamong panunutok ng baril ni P1 Pabalan. Sige, bakit ho kayo natutukan, bossing? Bali po nung galing po ako sa kasal, pag-uwi ko po, Opo. nadaanan ko po yung makakilala ko po sa San Diego. Bali po naupo ako. Ngayon po, ito si P1 Jeff Pabalan. Okay. Nilapitan po ako. Okay. Sinabi niya sa akin na siga daw ba ako, matigas daw ba ako. Sagot ko naman po sa kanya, bakit ka ako, Jeff? Ano ba ginagawa ko sa'yo? Nagsimula ang lahat ng mapusunadahan daw ni P1 Pabalan si Edwin noong gabi ng ika-21 ng Enero. Itong si Jeff nga, na lumapit sa akin, na sinita ako, na sinabi niya sa akin, siga daw ba ako, matigas daw ba ako dito. Tapos sabi ko, bakit Jeff? Wala akong pakialam sa magulo nyo. Sabi niya, gusto mo, barilin kita. Sabi ko naman, sige, barilin mo. Nung nilabas niya naman yung baril, tinutok sa mukha ko. Sabi ko, putok mo. Eh, maya-maya ng konti, puro ganun. Maya-maya ng konti, medyo umuwi na. Hindi lang daw si Edwin ang nakatikim ng diumunoy pag-aangas nitong si power tripper na si P1. Pating kapitbahay niyang si Wilber, nasampulan din daw ni Pabalan. December 26 po sa pagitan ng alas 10 ng gabi or alas 11. Tinadyakan niya po ako. Dumaan po siya tapos bigla niya akong sinipa. Pagkasipa niya po sa akin, inarang po siya ni Kagawad. Pagkaharang po sa kanya ni Kagawad, sabi ni Kagawad, "Respeto naman, Kagawad ako." Minura po bigla niya si Kagawad. Sabi niya po kay Kagawad, "Kagawad ka lang, pulis ako." Hindi lang daw iyon ang unang pagkakataon na nag-trip daw ang abusadong umanong parak. Nakita ko, siyempre pinsan ko, nilapitan ko. Sabi ko, "Jeff, anong problema? Bakit? Anong ginagawa mo? Kinakaladkad mo yung pinsan ko." Sabi, ito yung bumasag nun sa sasakyan namin. Tapos nun, bakit? May problema ka ba? Binunutan niya ako ng baril, sabay tutok sa mukha kong ganun. Sabi ko, bakit? Anong kasalanan ko sa'yo? Yung tinanong ko siya kung anong kasalanan ko sa kanya, bigla niya akong pinaputokan sa paa. Pulis, protektor ng ama sa kolorom na biyahe. Ang masama pa ang ama. Kamakailan, naimbestigahan din ang programa naming T3 itong si P1 Jeffrey Pabalan. Naniningil pa raw ito. Ang grupo ni Tol Erwin ang nakabisto sa kanya raw mga kalokohan. Alright sir, sasabihin na natin, lilinawin ho natin ha. Hindi ho kami tutol na kung kayo ay maghahanap buhay ng extra para may tawid ang pangangailangan araw-araw at syempre maiwasan yung mga pangungutong. Pero mukhang hindi ho tama itong ginagawa ninyo. Kayo ay naghahanap buhay pero hindi ho yata matuwid dahil kolorum ho ang inyong ginagawa. Pamamasada ng kolorum na sasakyan. Hindi po totoo yan, sir. Wala po kung hindi po nagdadrive ng kuloro. Ibig ko sabihin, nagsisinungaling ho yung camera ho namin, sir. Nakunan ho kayo, kamakailan lang. Ayan o, sa drive ho ninyo at may mga paserong sumasakay bumababa dyan sa Ubando, Bulacan. Ito sa pondo ng grupo. At bukod sa kolorom niyang sasakyan, siga rin daw di umano itong si pulis sa kolektahan. Napakasinungaling mo. Nakunan nga ng video namin na inaabot ng mga driver. O tinanong ho ng camera namin, ano yon? Sabi ng driver, butaw po yun sir, kailangan namin magbigay. Ano yun? Nila, sir, yung mga driver, dun sa caller po, sa naniningil. Hindi yung caller sa tatay yung binibigay Nako naman P1 Pabalan, labanan ba ito ng kasinungalingan? Ngayon, may bagong reklamo sa inyo P1, kaya may panibago na naman kaming katanungan. Siya nga nagsasabi, hindi niya ako kilala. Ba't niya ako tinutukan? Para mabigyan ito ng kasagutan, tinawagan ko na si Pabalan. Sir, bakit niyo po tinutukan si Mr. Edwin Bautista, sir? Sir, hindi ko po kilala yan, sir. Nung January 21,
tinutukan niyo po raw siya, sir. Sabi mo raw sa kanya, ano sabi sa'yo, sir? Siga daw po, matigas. Siga ka ba rito? Tapos wala po po yung dating, sir. Hindi ko po madinig. kanina, sir, ang lakas-lakas natin. Sir, may mga testigo, sir. Sir, pwede po, pagpunta na lang po ako dyan sa office para malinaw po yung, sir, yung usapan po. Pang-apat na beses ka nang nareklamo dito. Una, sa amin, sa T3, sa amin. Paano yan? So, ibig sabihin, lahat naman nagreklamo, gumagawa-gawa ng story laban sa'yo. Sir, ganito po yan, sir. Yung nagre-reklamo po sa inyo, isang tao lang din po. Yung unang complaint sa akin, sir, nung sinabi niya na bubugbog ako, nagpadala po din ako ng ano ko dyan, sir, ng kopya. Dahil yung mga tao po na lumalapit sa inyo, sir, yun po yung mga taong galing na kulungan, nakulong noong 2009. Tapos, ano pa? Ngayon, sir, bibigyan ko po kayo ng copy ng mga information, ng mga pangalan niyan. O yan, at least ako hindi nagbibingi-bingin, ha? Okay, sige. Meron kayang katuwiran ito si Pabalan? O karugtong pa rin ito ng kanyang mga kabalbalan? Susunod, pulis na sangkot sa iba't ibang gusot. Sa kamera kaya namin makakalusot. Dumulog sa aming tanggapan ang pedicab driver na si Edwin Bautista para ireklamo si P1 Jeffrey Pabalan. Itong si Jeff nga, na lumapit sa akin, na sinita ako, na sinabi niya sa akin, siga daw ba ako, matigas daw ba ako dito. Sabi niya, gusto mo, barilin kita. Sabi ko naman, sige, barilin mo. Umilabas niya naman yung baril, tinutok sa mukha ko. Sabi ko, tutok mo. Ang kanyang reklamong panunutok, pang-apat na raw na sumbong na natanggap namin sa Wanted at T3 laban sa pulis na ito. Nakita ko, siyempre, pinsan ko nilapitan ko. Sabi ko, Jeff, anong problema? Bakit anong ginagawa mo? Kinakaladkad mo yung pinsan ko. Sabi, ito yung bumasag nun sa sakyan namin. Tapos sunod, bakit? May problema ka ba? Binunutan niya ako ng baril, sabay tutok sa mukha ko. Ganun. Pangatlong beses na rin kami nagkalokohan. Nagkatalakayan sa telepono. Pero para mas magkaliwanagan, nung araw mismo na tinawagan ko siya, sinadya namin si P1 sa barangay Panghulo sa bayan ng Ubando. Sa wakas, humarap sa aming kamera si P1 Jeffrey Pabalan. Hindi po totoo yun. Yung sinasabing nanutok daw ako ng baril. Actually, hindi ko naman kilala yung tao na yun eh. May magpapatunay po na yung tao na yun is wala naman po dun sa lugar na yun. Bali, ginagamit po siya ng kagawad namin. Ito pong kagawad namin, siya yung sumusuporta o nagpo-protection sa mga tulak sa amin. Kung sa telepono, tila siya'y nagbibingi-bingihan. Ngayon, habang nangatuwiran, bigla raw may naramdaman si P1. Lagi niya po akong inaano, ano tawag dito, nakabahan ako eh. Medyo, oo, kasi nga lagi, pangatlo ko na to eh. Oo. Samantala, sa labas ng presinto, kung saan namin siya in-interview, pag sa mga fans ni P1. Inaano ka nila yan? Malaya kumikilo sila sa looban, hindi sila pinaperwisyon yan. Masyado sila. Pag malaking pagkakamali, yan ay haka-haka nila at hindi ko alam kung bakit nila sinabi yan. Kasi yung taong yan, yung batang yan, lumalabas siya ng lugar namin na wala, diretso lang yan, tahimik. Pero, ni isa sa mga fans ni P1, wala namang present nung magsiga-sigang ito. Kaya sa huli, mag-isang pinagtanggol ni Pabalan ang sarili kontra sa reklamo ni na Wilmer at Edwin. Yung kagawad na yun, natanggap niya na yung subpoena na pinail ko noong December 28. So ngayon, ang ginagawa niya, hinaharas niya ako, gumagamit siya ng ibang tao para ako naman na masampahan ng kaso. Ang idinadawit na kagawad ni Pabalan ay si Ramiro Enriquez na siya raw punot dulo ng kinakaharap niyang reklamo. Kasi ang hirap sa'yo, PO1 Pabalan, ha? Daldal ka ng daldal, pati ako sinasama mo, sabihin mo kasi ang katotohanan, hindi yung pulos kasinungalingan. Nasaksihan daw mismo ni kagawad ang pang-abusong
natikman ni Wilmer mula kay Pabalan. Nakita ko po yung PO1 Jeff Pabalan na dumaan po sa aming harapan. At masama po ang pagkakatitig doon po kay Wilmer Lazaro. Nagpakilala ko, respeto naman, kagawad niyo ko. Anong sinabi niya sa akin, kagawad ka lang. Sinadya na rin namin ang lugar kung saan nangyaring di umano'y pananakot kina Edwin at Elmer. Nagtanong-tanong kami sa kanilang barangay tungkol sa pagkakilala nila kay Pabalan. Una naman ang pagkakilala namin, tahimik na lang siya. Kaya lang ngayon, naging parang gano'n na nga siya. Parang hindi na namin naiintindihan kung bakit nakakilala. Nakatambay kami ng mga barkada ko dito. Ano na rin yun, gabi na din. Kala niya siguro yung mga tambay dito na nakaaway niya. Tapos naglabas siya ng baril. Tapos pinasok niya ulit sa habang nagdadaan siya. Itinanong na rin namin kina Wilmer at Edwin ang paratang sa kanila ni PO1 na nakulong sila dahil sa illegal na droga. Siya lang ho nag-uungkat-ungkat nun kasi ayun lang ang pwede niyang gawin butas sa amin para mapawalang bisa yung mga kinakaso namin sa kanya. Yung guys sa kaso ko, wala siyang pakialam doon dahil hindi ko siya kahit kailanman, hindi ko siya pinarwisyo. Marin namang itinanggi ni Edwin na pakana ni Kagawad Ramirez ang pagreklamo nila ngayon labang kay Pabalan. Hindi porke kausap ko yung kalaban niya, kasama na ako, dadamay niya na ako. Hindi pwedeng ganun. Siyempre, hindi ko naman yung tao kaaway para layuan ko, hindi ko kausapin, hindi ako makapag-inuman. Tiga rito kami parehas eh. Kinabukasan, sinamahan namin sila Edwin at Wilmer sa National Police Commission o NAPOLCOM para formal na magsampa ng kaso administratibo labang kay Pabalan. Doon sa dalawang complainant na yan na nirereklamo itong pulis na ito, ay pwede natin siyang kasuhan ng grave misconduct at kung sakaling mapatunayan siya, pwede siyang mabigyan ng penalty dismissal from the service o kaya naman suspension or demotion ng rank. Narinig mo ba yung Pabalan? Aba mukhang nagkakatotoo na ang aking hula sa iyong iho. P1, gagawa ko ng fearless forecast. Nagugunit-gunita ako na masisiba ka sa serbisyo. Kaya naman Pabalan, huwag mo na sanang hintayin na dumating ang araw na yan. Itigil mo na ngayon pa lang ang iyong kabalbalan. Maaari nyo rin i-email ang inyong sumbong sa wanted@tv5.com.ph. Para sa anumang reklamo ng pang-api at pang-abuso, maaari kayong tumawag sa Wanted Hotline o kaya't mag-text sa mga sumusunod na numero. Kada reklamo, aksyon todo. Saan man kayo magtago, walang kawala rito. Dahil ang abusado, mapangapi. Wanted!